At samahan niyo po ako na mag-wrap ng regalo. At kailan ko kaya ito maia-upload? Ang totoo po ay ngayon ay December 24. Can you believe it? Nag-wrap ako ng regalo ng December 24. At habang nag-wrap ako ng regalo ay papanoorin ko. Habang nagra-wrap ako ng regalo, huwag na tayo munang magkamot-kamutan. Gusto ni Kukoy magkamot-kamutan. Habang nag-wrap ako ng regalo, gusto kong i-review yung i-upload ko. Ayan. So, samahan niyo po ako na mag-wrap ng regalo. Si Mushi ay nasa likuran ko. Ito ang, hindi ko napapakita sa inyo para pag binuksan niya, alam niya. Okay? Simulan na natin! Tara na! Actually, ang totoo po niyan ay wala po akong maraming gift wrapper. Lahat ng gift wrapper na gagamitin ko po ngayon ay noong last year pa. So, yun po ang nangyari. Nagpunta kami ng Dollarama nung nakaraang araw. Kasi kailangan naming bumili ng tin can. Saglit lang po. Yung tin can po na bibili namin sa Dollarama ay para sa lalagyan nga ng shortbread na binake ni Mushi. So, yun po ang nangyari. Binitawan ko yung gift wrapper kasi akala ko pupunta kami sa ibang Dollarama. Kasi may hinahanap po si Lance na hindi niya mahanap. Ang nangyari, nag-decide kami na wag na lang magpunta sa ibang Dollarama. Pagkatapos, yun, hindi ko na po, nalimutan ko na yung gift wrapper na hawak ko. So, titipirin ko tong mga gift wrapper na ginagamit ko ngayon para magkasya para sa iba. Kaya, sana hindi ko binitawan yung gift wrapper ng mga oras na yun para hindi sana ako ganito magkukulang sa gift wrapper. Meron po ba kayong kakilala na mahirap bilhan ng regalo? Asawa ko po, mahirap siyang bilhan ng regalo. Mahirap siyang bilhan ng regalo dahil hindi dahil mapili siya, kundi dahil kasi tawag dito parang na-complete niya na yung gusto niya sa buhay. Although once in a while, kasi tapos yung mga collection niya, may mga iba't iba po siyang collection. Tulad ng Gundam, ng Hot Wheels, at iba pa. Siya ang may alam kung ano yung gusto niyang collection. Hindi ko alam kung ano yung itsura mismo ng gusto niya. So, etong regalo ko sa kanya na to, magugustuhan niya to. Kasi mahilig din siyang magbuo. So, safe etong regalo na to. Isa sa mga pinaka gusto ko po ay ang magbalot ng regalo. Kasi hindi ko siya naranasan ng bata ako. Pero ayos lang. Kasi ganun talaga, kailangan talaga sa buhay, may pinagdadaanan tayo. Hindi mo man gusto sa mga oras na yon, pero in the future, sinasabi ko nga po sa mga anak ko may mga bagay sa buhay natin na hindi mo, hindi mo gustong nangyayari. Pero in the future, magagamit mo siya kasi may matututunan kang lesson. Meron po ba kayong tawagan ng inyong mga asawa? Meron po ba kayong tawagan ng inyong asawa? Ang tawag ko sa asawa ko ay Mushi. Ang tawag niya sa akin ay, kung nanonood kayo lagi ng vlog, ay maririnig nyo kung anong tawag niya sa akin. At ito namang susunod. Tada! Natapos na ang pinakaunang sabado.
At balik po tayo ulit sa pagbabalot ng regalo. At nag-decide po ako na wag na mag-edit habang nagbabalot para mapabilis na to dahil mag-aalas 10 na ng gabi. At ako po ay nag-crave sa KFC. Ay, wala na talagang pambalot. Wala na talagang pambalot. Kaya maging positive tayo na magkakasya ito. Last year, nag-vlog din po ako na, nasa na yung nag-vlog din po ako na nagbalot ako ng regalo. Nilalamig po ako, wala po akong sweater. Ito pong mga katabi kong gamit dito ay, sabi ko kay Mushi, wag niya na akong bila ng regalo. Na nagpunta kami ng USA. Panoorin niyo po yung Costco. Michigan, excited na talaga akong isuot to. Super excited na po ako. Gusto ko yung tela niya. So, once na binuksan ko po siya sa Pasko, ay susuotin ko na siya. Ayan po yung mga damit na tawag dito. Binili po namin sa US. Yung iba, gusto ko po sanang ibalot para sa mga bata. Para pag Pasko, may natatanggap silang needs at regalo lang talaga. Kaso, mukhang kulang talaga tayo sa gift wrapper. Kaya, parang hindi ko na siya ibabalot. Ilalagay ko na lang po siya sa mga paper bag. Alam niyo po, yun yung pag may nagre-regalo, nilalagay nila sa paper bag, iniipon ko po. Magsi-celebrate po pala kami ng Pasko sa konting-konti na lang, hindi pa. Magsi-celebrate po kami ng Pasko sa bahay ng biyanan ko. Ang sitwasyon po dati, nagpupunta po sila dito. Dito po kami nagsi-celebrate. Nung po ay malakas pa ang father-in-law ko. Tapos po, after na na-hospital siya, ano po talaga, miracle na nabuhay siya. Yun po yung saglit. Tinuruan ko po nun yung mga anak ko na magdasal. Kaya alam niyo po, yung mga anak ko na nagpapasalamat po ako talaga na nakita nila yung milagro ng Panginoon. Kasi inunhook na po sa makina yung father-in-law ko eh. Tapos nagpaalam na po kami. Nung inunhook po siya, doon po siya nabuhay. Di po ba? Talagang manalig tayo sa Panginoon. Talaga naman. At alam niyo po, kahit hindi po tayo mayaman na mayaman, sabihin ko po sa inyo, ang kalusugan ay talagang kayamanan. Napakasarap gumising sa umaga nang wala kang sakit, wala kang nararamdaman. At kakain ka nang wala kang problema, hindi sasakit yung tiyan mo, okay lang. Napakalaking biyaya po yun ng Panginoon. Ito po ay regalo uli para kay Mushi. Talagang tamang huwag na lang ako mag-edit para mapabilis na tong pagre-regalo ko. Ay, pagbabalot ko ng regalo. Ito naman ay para kay Lincoln. You can bring me anything you want me to wrap, Mushi. Yeah, sounds good. Yeah, Can I walk over there? Yeah, sure. No problem. Si Lincoln po ay sobrang grabing haba ng pasensya niya pagdating sa mga binubuo-buong bagay.
Kung di ko lang po alam kung naabot ng camera, pero kung nakikita niyo po itong Eiffel Tower na to, yung po yan, yung mga Lego na parang singliit ng butil ng bigas. Napakadaming pieces po niyaan. Sobrang liit. Ako po, hirap na hirap po akong hawakan. Meron siya niyan, tapos meron siyang Leaning Tower pizza, tapos meron din siyang astronaut. Yan po ang mga gusto niya. Hindi naman bata, parang, siguro parang mga grade 5. May kaibigan po yung nanay ko. Kaibigan sila ng tita ko. Lilipat na sila ng bahay. Tapos, yung mga ibang gamit nila, pinamigay niya. Meron po silang Lego. Tapos, naalala ko yung Lego na yun eh. Hanggang ngayon, nasa bahay pa po ni nanay. Kasi ang nangyari, yung Lego, wala kasi kaming Lego ng bata kami. Binuo ni nanay, may ano pa nun, may coconut o palm tree, nasa baseboard siya. Pagkabuo ni nanay, nilagay niya po sa display cabinet. Kahit kailan hindi po namin nalaro yung Lego na yon. Kung ano mang nasa display cabinet ni nanay, hindi mo pwedeng hawakan. Pero si nanay, meron siyang troll. Nasa stick siya, tapos parang may net. Tapos yung dulo ng, parang net na ginanon, tapos kaya yung ang dulo ng net, parang buhok na nakaganon. Sabi ni nanay sa akin, pag gusto mong mag-wish, yung buhok ng troll, kahit hindi siya troll, sinabi niya lang na troll, himas-himasin mo. Meron po akong troll, tawag dito, niregalo sa akin ni Moshi kasi ni-request ko po talaga sa kanya. So, nirelease yun nung nirelease yung troll movie. So, nakatapos na naman tayo ng isa. Sumunod ay ibalot na natin ito. Parang last year, parang nung 24 din na yata ako nagbalot nun eh. Napaka-productive po pagtungtong sa pag-video ngayon. Kasi yung mga bata, tsaka si Moshi, gumawa sila ng pizza, binidyo ko. Nag-bake po ako ng banana bread, binidyo ko rin. Tapos, eto, binidyo ko rin. Kaya, ang dami kong video ngayon. Kailan ko naman kaya siya mai-upload? Sabi kasi ng ate ko, basta mag-upload ka lang ng mag-upload Hindi mo masabi. Sabi niya, kahit kayang paglilinis mo ng bahay, i-upload mo. Sabi niya, gabing-gabi na, naghuhugas ka pa ng plato. Matulog ka na. Kung i-upload mo yan. Sabi ko, nahiya ako kasi, madumi yung bahay. Sabi niya, sino ba naman tanga? Siyempre kaya ka naglilinis para luminis yung bahay. Alanganin namang malinis na yung bahay mo, tapos sabihin mo, maglilinis po ako ngayon. Nahiya kasi ako kapag maglilinis ako kasi baka masabi, dumi naman ang bahay mo. Kaya nga naglinis. So, si Lincoln at si Lance po, kada 24 ay natutulog po talaga sila. Hindi sila gumigising. Hindi sila naghihintay ng yung 24 tas 25, hindi po. Kasi kinalakhan nila na si Santa Claus ay dadating at hindi maibibigay ni Santa Claus ang regalo hanggat gising ka pa, kaya matulog ka na. Yun po. Alam niyo po ba, sa eskwelahan ng mga anak ko, itong sa dati nilang eskwelahan hanggang sa ngayon, lagi ko po silang tinatanong, may classmate ka ba na nagsasabi na Santa Claus is not real, ganyan-ganyan? Sabi po pareha sila ng sagot, kahit hanggang ngayon, wala pa rin silang naririnig na bata na nagsasabi ng Santa Claus is not real. Na ang Santa Claus
ang Santa Claus ay ang magulang mo rin. Wala silang naririnig na mga bata na nagsasabi yan. Kanya-kanya lang naman yan. Alam nyo, kung gusto nilang paniwalaan yun, pabayaan nyo sila kasi isang beses ka lang magiging bata sa buhay mo. Totoo lang, pagdating ng high school, iba na yung buhay. Ang dami mo ng assignment nakakaharapin, tapos yung may mga tinatawag pang mga peer pressure, tapos kailangan pagbutihin mo na talaga kasi magka-college ka na, di ba? Talagang pag nag-high school ka, may iba na yung buhay mo. Kaya kung gusto nilang maniwala ng ganyan, pabayaan natin yung mga anak natin. Ako, pinabayaan ko yung mga anak ko. Hindi ko na anuhin yan kasi minsan lang magiging bata eh. Sabi nga ng mga ibang mga nanay dito, pag pinapabayaan nila yung anak nila kung yun ang paniniwala, hindi pa rin nagtatanong, pinapabayaan lang nila yung mga anak nila. Kasi minsan lang maging bata. Ibigay mo na sa bata yun. Pati yung tooth fairy. Hanggang ngayon, biruin mo, no, yung mga anak ko, no, nagko-code sila. Saglit lang, si Cookie tumatahol. Mabalik po tayo. Yung mga anak ko, sa grade 2 pa lang, nagko-code na po sila sa mura nilang edad. At pagkatapos ay makakapasok pa sa gifted school. Tapos naniniwala pa rin sila kay Santa Claus. Sa Tooth Fairy, taon-taon ay sinusubukan pa rin ni Lance na huliin yung leprechaun. Gumagawa siya taon-taon ng trap para sa leprechaun. Bayaan mo na. Ibang storya naman kung makipagtalo sila sa mga bata na, ay si Santa Claus, totoo yan, ganyan-ganyan, pati yung leprechaun. Hindi naman sila naggaganon. Kaya pinapabayaan ko yung mga anak ko. Kung tulad nga ng sabi ng mga kapitbahay kong nanay, sa mga anak nila, kung anong pinapabayaan nila. Yung ibang mga nanay naman ang sinasabi nila, yung iba nga may relihiyon, kami wala. Ito ang paniniwala namin, itong ibibigay namin sa mga anak namin na kasiyahan, kaya ito ang amin. Ang ibig sabihin yung Tooth Fairy, yung Santa Claus. So anyways, tatanungin ko po to si Moshi. Moshi? Yeah. What's present for Lance? These are all for Lincoln? My kid got alarm clock. Lincoln have this. Well, Lance can have the alarm clock. What's the present for Lance? So you got that. Uh-huh. You got this. Give it to me, please. I'm gonna take a look. And what else? Oh, this is what I've been looking for. Oh, okay. Oh my gordita crunch. Lincoln got way too many stuff. One of this should be for Lance. What's that for? Oh, that's for Lincoln. Benta! Huh? Lupos na pinagpala si Lincoln ha. Daming regalo. Siksik-lik-lik umaapaw. Everything's for Lincoln. Yeah. See what happens? He asks for nothing, gets everything. So, tignan nyo po. Pag wala ka talagang hinihingi, mas maraming dumarating sa'yo. Walang hinihingi itong si Lincoln. Hindi nga sumulat yan kay Santa Claus eh. Ang sabi niya, I am happy and I am contented. Tignan niyo po itong mga binabalot ko. Puro kay Lincoln. So, nakaon na po yung kotse. Alis na po kami ni Moshi. Punta kami ng KFC. This is for Lincoln too. Woo! Ito po kay Lincoln. At nandito na kami sa bahay. Anong oras na? Okay, Google. What time is it? It's 10:49 p.m. 10:49.
Tignan natin. Anong nasa KFC? Ito, popcorn chicken. Yung mga bata po ay tulog na. Ano naman to? Oops. Ay, pop. What do you call what you just ordered, Mushi? It's hot. Oh, it's like French fries. And At eto. Tada! Kain tayo! At ipagpatuloy na po natin ang pagbabalot. At kumain kami pagkatapos aming, habang kumakain kami, pinanood namin yung paborito naming bagong J-drama. Ina-type ko na lang yung title. Tabingi pala yung camera ko. Ang ganda talaga ng J-drama na yon. Naku po, pasado alas 12 na kung alam nyo lang. Kailangan na talagang bilisan. Mushi, Yeah. you gave me those small. Oh, that's Shin-chan. All the family will do that. These are the two super tiny Legos. I'm thinking, like, give it Lance and Lincoln. yeah. What do you think? Because Lincoln have two tiny Legos, and then he has this one too. And then he have this. Well, that's what I mean. He's got so much more than Lance. So I'll give the one tiny Lego to Lance. I thought it was always one for Lance. Okay. Bukas po ay kailangan pa namin gumising ng maaga kasi kailangan ilagay yung turkey. Yung turkey sa sa smoker. Kay Cookie, yung mga treat niya, irarap ko yung mga treat ni Cookie para pag lahat nagbubukas na ng regalo, may kukut-kuting din si Cookie. Naalala niyo po ba nung sa mga batang 90s dyan, ang kapag exchange gift sa school, ang regalo, laging laging tawag dito, picture frame. Ang halos lahat ng makukuhang regalo, picture frame. Yan ang naalala ko ng elementary ako. Ang gagawin po ng nanay ko, kapag exchange gift, pupunta yan ng school. Pagkatapos, kung sino ang nakatanggap ng toothpaste o kaya sabon, ang gagawin niya, makikipagpalit siya kung sino may, limbawa, kung ano mang nakuha ko, maghahanap siya ng, uy, gusto mo ba to? Ganyan. Ipapalit niya yung regalo ko sa kung sino mang may toothpaste o sabon na may, kasi ang gusto niyang makuha ko, toothpaste o kaya sabon. Yun. So, dito po, dahil 6 na taon na nag-aral ang mga anak ko sa public school, walang exchange gift. Si Lincoln, this year, sobrang natutuwa ako sa kanya kasi lumipat na nga po sila ng Catholic school, di ba? Sa Catholic school, nagsi-celebrate kasi ng Christmas. Nag-celebrate sila doon ng Christmas. Yung teacher niya, tinatawag na Secret Santa sa halagang $5 to $10. Pagkatapos, isusulat mo sa papel kung anong gusto mong matanggap. So si Lincoln, ang sinulat niya na gusto niyang matanggap, squishy tsaka candy, sweets.
Yan ang sinulat niya. Kaya umuwi siya ng bahay, sobrang tuwang-tuwa silang magkapatid. Kasi nakuha niya yung gusto niya. Meron siyang sweets, meron siyang squishy. Sa kasawiang palad, si Lance, yung teacher niya, hindi nag-ano ng skinch gift. Kasi sa skinch gift, meron pang permit. Bibigyan ka ng teacher ng permit kung lahat okay lang bang sumali sa skinch gift. Kapag ang isa ay nagsabi ng hindi, ang mangyayari, hindi na matutuloy yung exchange gift. So, buti na lang sa klase ni Lincoln, lahat nag-yes. Kaya nagkaroon sila ng exchange gift. Yung nabunot niya na Secret Santa, ang sinulat ng bata sa papel, mahilig ako sa soccer, gusto ko mahilig din ako mag-drawing. So, tinanong ko kay Lincoln, nakita mo nang nag-soccer tong bata na to, lagi daw may dalang bola. So, sabi ko, kung lagi itong may dalang bola, yung pang-painting niya ang bilhin natin. So, yun ang binili namin, yung pang-painting niya, yung pang-drawing. Sketch pad, pagkatapos, yung gamit na pang-painting. Pagkatapos, ang pinagkaibahan rin ng public school at saka ng Catholic school, sa public school ay watch galore ka talaga. From kindergarten hanggang manonood kayo lagi. Nung kindergarten sila Lance tsaka si Lincoln lagi, araw-araw talaga nanonood sila ng TV sa kindergarten. Pagkatapos grade 1, ganun pa rin. Tapos nga, nahinto yung school ng grade 1 sila dahil nga sa pandemic. Tapos nung nag-online school, ganun pa rin. Laging nanonood ng TV. Tapos kapag mag-winter break na, sa buong yung huling linggo, araw-araw yung manonood kayo ng pelikula. Sa Catholic school, isang beses lang manonood ng pelikula. Isang beses lang sila nanonood ng pelikula sa last week bago mag-winter break. Pagkatapos, meron pang permit kung pwede bang manood yung bata ng pelikula o hindi. Yon ang pinagkaiba ng Catholic school at saka public school. Inaano ko nga sila at saka si Lincoln sinasabi ko, nung naglakad kami nung kahapon lang, naglakad kami dahil nga nagpipikmin sila at saka syempre maganda yung panahon. Kahit may snow, maganda pa rin yung panahon basta hindi lang delikado lumabas. Ang tawag dito, tinatanong ko kailangan ko palang sulatan. Tinatanong ko sila kung gusto nilang bumalik dito sa school kasi malapit lang, literal na tatawirin lang namin to, eskwelahan na nila. Mas gusto raw nila dito sa bago nilang school. Maganda na rin yan para natututo silang sumakay ng bus at saka yung transition ng bagong school, bagong mga classmate para pagtugtong nila ng high school, hindi na sila mabigla kasi pagtugtong mo ng high school, ang daming pagbabago bigla, sakay ka ng bus, tapos mga bagong classmate. At least yung pagbabago, naranasan na nila ngayong grade 7 and 8 dito sa Catholic school. Sa Pilipinas, meron na palang grade 7 and 8. Ako hindi ko siya inabutan. Hindi namin inabutang magkakapatid tong grade 7 and 8. Nung nag-aayos nga ako ng gamit ng mga anak ko, alam niyo dapat talaga pag ang bata umuwi sa bahay, dapat talaga stress-free. Kasi nakita ko yung mga inuwi ng mga bata nitong December, lahat ng mga gamit sa kanila pinauwi. Ang kapal ng mga sinasagutan nila sa isang araw, ang dami-dami. Maliit lang ang mundo nila pero parang kung titignan, ako ang dami nito. Alam mo yun, yung buong
mas mahaba ang oras na nilalaan nila sa eskwelahan kaysa sa bahay. Kaya mainam na pag uwi nila, ma-stress free sila. Kaya okay na rin sa akin na yung mga anak ko nagpi-Pikmin. Pikmin, ma-share ko lang po. Ang Pikmin, yung para siyang Pokemon, sa cellphone mo, lalakad ka rin. Okay na sa akin yun para pag dating nila sa bahay, pagkakain, sabihin nila, Mommy, I wanna take my Pikmin out for a walk. So, lalabas kaming lahat, bibigyan, kasi may yung cellphone nila, merong parental control. Bibigyan ko sila ng oras, maglalakad kami mga 1 oras. Para yun, na-alleviate yung stress. Kasi, nasa labas ka, di ba? Kasi minsan, sinasabi na rin, lalo na si Lance, ayaw niya minsan pumasok ng school kasi napapagod na siya. Ang disadvantage pati, kasi dito, meron yung French immersion, tsaka yung pinaka-basic na French lang. Ang French nila ngayon, wala na sila sa immersion yung ano na lang na French. Naboboring siya kasi yung pinag-aralan nila nung grade 1, pinag-aaralan pa lang ngayong grade 7 sa French. Tinuturuan pa lang silang mag-umpisa magbilang. Kapag nasa French immersion ka, lahat nasa French. Yung math mo, French. Yung social studies mo, French. May English pa rin, pero lahat nasa French. Kaya, isipin nyo kung gaano ka-advance. Tapos, ngayon, pinaka-basic na French ang pinag-aaralan nila. Kasi dito, rule talaga na kailangan mo, pag nasa school ka, sa ayaw mo, magpi-French ka talaga. Kung wala ka sa French immersion, hindi ka makakaligtas, magpi-French ka pa rin. Kalimitan ng mga magulang dito, kasi nga hindi ka makakaligtas sa French, di ba? Nag-tutor pa sila kahit basic French lang. Kaya gustong-gusto ko rin nagbe-bake. Kasi parang pagdating ng mga bata, naaamoy nila, natutuwa sila. At saka isa pa, si Cookie, napaka stress reliever talaga ni Cookie. Kasi kapag si Cookie, sinalubong ka sa pinto, sinasalubong ka niya na parang wala nang bukas. Parang sinasalubong ka niya lagi for the first time. Ibang-ibang magsalubong si Cookie. Kaya maganda rin talaga ang may aso. Magastos. Kung gastos lang ang pag-uusapan, magastos si Cookie, pero napakaganda niyang stress reliever. Pagdating ng daddy ni Cookie sa trabaho, naku, talaga naman, pag sumalubong si Cookie, wagas. Ayan, tada! So, dahil nga magsi-celebrate kami sa bahay ng biyanan ko, kung anong gusto ritong buksang regalo ng mga anak ko bukas, pwede nilang buksan, pero magtitira pa rin sila para may mabuksan sila sa bahay ng lola nila. At ayan na kay Lincoln. Parang tapos na yata ako magbalot. Kasi ito maganda rin tong stress reliever, hindi mo siya kayang sirain. 1 kilogram, Smashers, Slam Heroes, Try Me. Stretch, throw, slam, and smash. So, may kita mo sa drawing, binubugbog. Binubugbog, ini-stretch. Pwede mo pa tong buksan. Yan, pag galit ka, yan.
Maganda tong mga ganto para may nare-relieve yung stress. At pupuntahan ko lang po muna si Mushi para tanungin siya kung may ipapabalot pa ba. Eto, para kay Cookie. Bili ng daddy niya. Bunker Surprise. Dog toy. Tasty treats. Ano yata to kapag yung gumulong-gulong naglalabas ng treat o yung pwede mong lagyan ng treat. So, hindi ko na siya ibabalot. Ngayon ko lang nakita itong brand ng chocolate na to, Tony's. Ngayon ko lang nakita itong brand na to. What's that? How about these socks? Who's gonna have these socks? I don't know. You don't know? You don't know who's gonna have Pepsi, Mountain Dew? Mountain Dew's for me. Mountain Dew is for you? Yeah. This is a super tiny feet. Holy! Let me look. It's not gonna fit the boy's feet. That's like a toddler, Mushi. Oh, look at it. It's kids age 7 to 10. Yeah. Oh, no. It's gonna fit me for sure. What about the other one? Let me look at the other ones. Oh, you know what happened? Was just looking at this one. It says shoe size 6 to 12. And I looked at probably another one 6 to 12, and I just figured they were all the same size, and I didn't realize. So the chocolate, I'll just write family. Yeah. So any of your family member. Dahil ako po ay nag-wrap ng Oh, chocolate. put a yan. C below family, so I know that's the caramel one. So I know it's caramel. C. See? Yeah, just have C. Yeah, there. That's good. Okay. I will put it up there after because Cookie can't get it. Naway magkasya pa ang ibabalot natin dito. Are you wrapping something in the basement? No, I'm not in the mood. You're not in the mood? Yeah, I'm tired. I want to get to sleep. You want to go to sleep? Why don't you prepare for bed now? Have you prepared for bed? I wanted to have a mini Miso? You want me to give it to you right now? It's too much. It's okay. No, right this second. Do you want me to give it to you? Yeah, if it's okay. Yeah. Then you can lie down. Okay? Okay. Okay, pause this. Titimplahan ko lang po ng Metamucil si Mushi para mahiga na siya kasi alam niyo po ba ngayon ay December 24 pero nagtrabaho siya. Yayaman na talaga kami ng todo-todo kasi kahit December 24 ay nagtatrabaho ang asawa ko. I'm telling them we're gonna be really rich because even on December 24 you're still you're still working. Yeah, most of the people in my company didn't work today and got paid. I had to work still. Yayaman na talaga kami. Dahil ang sinasahod ng asawa ko ay, nako, napakalaki ng tax ng aming lupa. Hindi kayo maniniwala. Pag sinabi ko sa inyo, oh, parang, totoo ba yan? Ika, grabe ang tax ng lupa. Kapag nagbabayad po kayo ng tax ng lupa, 3 times a year, darating sa inyo yung bill. Pero kung naka-mortgage kayo, kasama yun sa mortgage na buwan-buwan ay babayaran nyo.
Malaki po ang tax ng lupa talaga. Ay, si Cookie lalabas na naman. How about the other one? Should I also put C? What should I put on the other one? No, not. You don't put C on the other one. Okay. Aww, she's here, watching me. Look. If only people can see. Yeah. Must you take a video of Cookie? At Merry Christmas po sa ating lahat. At i-bless pa po tayo lahat, lalo ni God. Good health po para sa ating lahat dahil totoo naman ang kalusugan ay tunay na kayamanan. Maraming salamat po sa panonood at please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you on my next vlog. Have a lovely day, everyone. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas!